are live. Thank you, Lord, for we are live. Welcome po sa ating programang Gabay sa Biblia sa Radyo. And this is the Wednesday edition, your midweek blessing sa pagkising. Mga kasama niyo po, Coach Jay Salviran, together with my partner. Yes, Mark Liti Isidro po, aka Brotherly Yours. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, nako Brother Mark, no? We are already almost at the tail end ng November. Kaya binabati natin lahat ng ating mga brothers and sisters, mga kapanalig, sa mga nagse-celebrate ng birthdays, no? Happy birthday po sa inyo. Alam mo bang na-discover ko na today, birthday ni Mickey Mouse, o di ba? Yeah. Happy birthday Mickey Mouse. And it's a reminder for us, sabi nga ni Walt Disney, let us not forget that it all started with a mouse. Ibig sabihin, kahit napaka-liit na bagay, pwedeng lumaki. Kaya patuloy tayong mangarap sa kabila ng mga pagsubok. Amen. Patuloy tayong manalangin, magpursige sa kabila ng ating mga, 'di ba? Hinaharap ngayon, no, sa ating buhay at sa ating lipunan. Kaya samahan niyo po kami, no, ni Brother Mark, no, for the next 30 minutes, no. Magnilay tayo sa salita ng Diyos. And of course, no, we want to encourage you na mag-share po kayo, no, sa mga nasa online, tag your friends, share this Facebook Live. Thank you rin po sa mga nagpapadala ng mga emojis ng likes, no, ng heart reacts, no, and that also includes as well ang ating mga stars, no. Thank you so much po sa inyo lahat. Brother Mark, of course, no, may misang iniaalay araw-araw dito sa Radio Veritas, kaya we also want to encourage you as well na i-share niyo po ang mga prayer petitions niyo. Nakatutok kami ngayon ni Brother Mark sa mga Facebook live stream natin para mabasa natin yung mga ilan sa mga comments. And just before we continue, ayan, we want to share with them, Brother Mark, ano ba ang ating question for today? Ayan, Yes, bahagi natin ng... We encourage you na i-share nyo naman po kung ano ang talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon na dapat mong pagyamanin. Yan, ako, usapang talento. Kasi nga, ang ating gospel for today ay may kinalaman dito, ang parable of the talents. Kaya, Brother Mark, maybe feel free. Ikaw na magsimula kagad. Ano ba yung mga talento na dapat nating pagyamanin? Ano ba yung ibinigay sa iyo ng Panginoon Diyos? Nako, sa palagay ko, paso na yung mga talento ko dati kasi depende rin yan sa sa age natin. Siyempre nung bata-bata tayo, medyo nagpapapogi tayo. So kumakanta, sumasayaw tayo dati, tumutugtog ng gitara. Pero ngayon may edad na hindi na masyadong nagagamit. So I think yung talento na kailangan kong pagyamanin at para mas marami mabless, ito yung pag-i-speak, public speaking or the communication. How about you, Brother JC? Of course, no? Katulad ng pagbabahagi mo, may kinalaman din sa gift of communication. No? Tayo ay nabigyan ng pagkakataon para magbigay ng inspirasyon sa pagkasalita, sa mga talks, sa preaching natin, sa pagbibigay ng mga retreats, recollections, team building, sa mga workshops. Pero on the other side, nandun rin yung writing. No? Kaya still the gift of communication, of communicating the good news, ang inspiration. And of course, ayan, may pagkakataon tayo para maglingkod dito sa gabay. And ang paraan ko para pagyamanin yan ay gamitin ko ng gamitin. Tapos, part of it as well is patuloy akong nag-aaral, patuloy akong nakikipag-usap, no, sa mga taong magagaling lang pagdating sa linya na ito, no. So, recently, ang aking at training na inatendan ay may kinalaman sa leadership, no, communication. Kaya, ganoon lang. Ako may mga pagkakataon. Sabi ko nga, if you want to be the best, you want to invest in the best. Ano ba yung best na yun? BEST. Books, events, support, surrounded by people, and then training or teach it to others. So yan ang ibig sabihin ng best, no? If you want to be the best, lalong mong pagyamanin yan. And speaking of the best, no, ako, I want also to be, to celebrate, no? Kasi ang aking anak, Brother Mark, di ba? Tayo, gusto nating manalo ang ating anak, gusto nating magwagi. Recently, nag-join siya, no, sa isang singing contest. Actually, sinali siya ng kanyang eskwelahan, no? Ang Barcelona Academy. And ito ay tinatawag na APRISM, no? Association of Private Schools in Marilao. At siya ay first time sumali, no? Siya ay pumasok as a contestant, pero after nung event, siya ay umuwi na isang wagi kasi siya ang first place at champion, gold. Awesome. Kaya proud na proud. Buti nila nagmana kay Mile ng kanyang nanay, no? Congratulations, of course, no? To the whole team, no? Kitang-kita mo rin, I was actually sharing this sa sa mentors niya, teachers niya, coach niya, kung hindi nila nakita yung potential na yon. Kasi hindi ko naman pwedeng i-push yung anak ko doon na kunin niyo po yung anak ko, siya po ang isali sa competition. Hindi ganoon eh. Ang nakakakita yung mga teachers, yung nakakasama niya, kasi siya na kapag break time, she would parang volunteer to sing. And because of that,
talaga namang nade-develop, no, yung kanyang pagkanta. Kaya, katulad po ni Yana, ang encouragement po namin sa inyo ay i-develop natin talaga, no, yung talentong ibinigay sa atin. Kapag hindi natin kasi ginamit, no, yan ay nawawala, yan ay unti-unting, no, nakakalimutan, no. Tama. Sige, speaking of acknowledging yung ating mga kasama ngayon, mamaya basahin natin yung mga comments, no. We want to let you know na patuloy pa rin tayo, Brother Mark, sa ating pagbibigay ng biyaya dito sa Radio Veritas 846 dito sa ating programang Gabay, no? Of course, ang ating 20th anniversary, 20 days to countdown, tapos na yun eh. Pero pa rin sumali, yung mga sumali doon sa mga gustong tumawag, no? Ang ating pong number, ayan, I want to share it with us. Pwede po kayong tumawag sa landline number natin na 8925-7941. At sa mobile number rin, pwede pong 0917-710-4647. Magbahagi lang po kayo, ano ba yung talento, no, na meron kayo na dapat pagyamanin, no? Or paano nyo ito ginagamit para maging biyaya sa iba. So, mananalo po kayo, no, ng Grand Feast Afternoon ticket para po sa ating Feast Conference. No, this week na po yan. Excited na kaming lahat, kaya we want to encourage you. Ayan, if ever po na kayo ay tatawag, no, either sumali na kayo sa ating nagdaang promo na 20 days to countdown, no, still, pwede po kayong sumali dito. At kung may new caller, we're also excited, no, to get to hear you. Mamaya, Brother Mark, babasahin natin, or papakinggan natin, no, kung meron tayong caller. And sa ngayon, siguro, what we can do is we can acknowledge yung mga nasa comment section, no. Dito, I'm seeing here sa... Sige, brother, maybe you can check kung Light of Jesus Family ba yan, or... Dito sige, sa go ahead. Light of Jesus Family Facebook page na bumabati si Sister Aster Forlahe, yan, watching from Valenzuela City. Good morning po. Valenzuela. And of course, si Brother Monching Makibao, yan, good morning sa ating dalawa. Yan, pagpalang umaga, mga kapanalig. Salamat po sa inyo. Ito, si Sis Ami, again, from SBR TV team, and happy birthday, Sister Ami, you know? Of course, no? Marami nag-celebrate ng birthdays, kaya batiin natin sila. Si More CV, please help pray for inner healing, peace and reconciliation for SOL and Montejo. Si Laina naman, dancing. Ayan, dancing ang kanyang talento for our ministry, no? Ginagamit niya. Nako, gusto ko sana sabihin, Brother Mark, sample. Hindi ko natin makita sa comment section yun, no? Pero sige, tuloy niyo lang po yan, no? Si Nieves naman, sabi niya, good morning po sa mga gwapong team. Ang grabe, ha? Binati tayo, gwapo raw, eh. Sige, salamat po. From Quezon, Nueva Ecija. Ayan. Tinanay Dulce, sabi niya dito, ang talento na ibinigay ng Diyos sa akin ay arts, lalo na pagkanta. Nako, Nanay Dulce, hindi ako naniniwala. Kailangan kumanta kayo. Kumanta kayo sa comment section, no? Ayan, choir member daw siya. 13 years old until 75 years old. Praise God. Ako, salamat, Nanay Dulce. Kanina, dancing. No? Ngayon naman, singing. Si Robert naman bumabati sa atin, praying for good health. Totoo po yan. No? Ayan, Brother Mark, tingnan natin pag may mga comments na pumasok ka. Of course, we also acknowledge ang ating mga talentado at magagaling na kasama dyan sa studio, kay Kenneth at kay Kuya Jimmy. Thank you so much po sa inyo for supporting us. No? Ayan, sige. Pagpatuloy natin, no? Just in case na may mga comments mapapasok, babasahin natin mamaya. At excited tayo. Sana may makausap tayong caller. But at this moment, ayan, we want to let you know po na tamang-tama po ang inyong desisyon na simulan ng bawat araw ng may magandang balita. Kaya, ayan, simulan natin ito ng may ngiti at pag-asa. Every gising is a blessing. Ang gabay po ay Mondays to Fridays, 5 to 5:30 ng umaga, Philippine time. At kapag Sundays po, it's 8 to 9 o'clock ng umaga. So, Brother Mark, Saturdays lang tayo wala, no? Pahinga natin yun, no? And of course, salamat sa mga anchors natin, sa mga listeners natin, sa mga nagtitiwala sa atin. 20 years na po ang gabay. And we continue to celebrate it. At least pagbigyan nyo kami hanggang whole month of November. Di ba? Bago mag-December at Pasko na Advent season. Because this coming Sunday, ayan, ang Kristong Hari na. And it marks the end of our liturgical calendar, but also the beginning. No? Kaya Advent, no? The great adventure ahead. At tayo po ay napapanood ngayon sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211, sa Facebook livestream po ng DZRV 846 at ng Light of Jesus Family, sa YouTube po natin ng Veritas PH at napapainggan rin sa Signal Cable Channel 313 and e-radio portal. At ayun nga po, pwede po kayo mag-text sa amin at 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. Alright, sige, nalangin na po tayo. Let's bring before God our prayer petitions in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganahan ng Diyos sa buong sanlilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking tinatanghal na ako ay mahal ng Diyos, ako ay lingkod ng Diyos, ako ay makapangyarihang kampi ng Diyos, at dahil ako'y pinagpapala ko ang mundo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. At sa pagkakataon po ito, tayo ay dadako sa ating kwentong gabay na babasain sa atin ni Brother Mark. Go ahead, Brother. Ang ating kwentong gabay ngayon ay mula kay Sis Tisha Alaysa Caro. Inspired o hango ito mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 19, verses 26. Sa dito ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Ang kwentong gabay natin ay pinamagatang Sa Paningin ng Diyos. Kwento dito ni Sis Tisha mula sa ating gabay. Kamakailan lang, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng isa kong kaibigan. Habang tumatagal ito, tumatagal din ang pagkapit namin sa sariling maling bersyon ng kwento. Hindi katakatakang natagalan bago kami nagkaayos. Ganito rin ang eksena sa Ebanghelyo ngayon tungkol sa pangatlong alipin na may maling pananaw sa kanyang hari. Sa tingin niya napakahigpit ng hari kaya itinago niya ang pera nito. Ang mga naunang berso ay nagpapakita ng isang bukas palad na hari na nagdiriwang sa tuwing napapalago ng kanyang mga lingkod ang ipinagkatiwala sa kanya. Ipinapahayag nito na may tendensiya tayong husgahan ng mali ang ating kapwa. Inilalarawan natin ang ibang tao base sa ating nakikita at pinaniniwalaan. Sinasabi ni Jesus na hindi ganito sa kanyang kaharian. Iniimbitahan niya tayong tingnan ang iba ayon sa pagtingin sa kanila ng Diyos. Doon lamang tayo tunay na makakahanap ng kasaganahan at pakikibahagi sa kanyang kaligayahan. Pag nilaya naman po natin ito ngayon, hinayaan mo bang palabuin ng hindi pagkakaunawaan ang pananaw mo tungkol sa isang tao? Ipagdasal mo sila ngayon. At manalangin po tayo. Panginoon, tulungan mo akong tingnan ang ibang tao tulad ng nakikita mo sa kanila at tigilan ang panghuhusga. Amen. Santa Mictildas, ipanalangin mo kami. Sana ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Brother Mark, for reading it. And of course, we acknowledge ang ating writer, si Sis Tisha, ang kasama sa Bible nerds natin, no? Yes. Na kasama ni Brother Bo sa research team ng ating mga talks. Bago tayo mag-break, again, we want to share with you ang ating question for today. Ano ang talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon na dapat mong pagyamanin? Or paano mo ito nagagamit para maging blessing sa iba? At excited tayo, Brother Mark, kasi after this break, looking forward tayo sa ating caller na pwedeng manalo ng Grand Feast Afternoon Session tickets sa November 23. Okay, ang ating pong landline muli ay 89257941. Ating mobile number ay 0917-710-4647. So feel free to use these numbers for the call mamaya after our break. Ngayon po, magkakaroon po ng quick break ang ating programang gabay. Why? Welcome back sa ating programang Gabay sa BBS Radio. It is your Wednesday edition, your midweek blessing. Sa pagising, sama niyo po ngayon, Coach Cecil Libira with Brother Mark Lee Isidro. And Brother Mark, it's November 19, 2025. Excited na tayo kasi ilang tumbling na lang, the biggest Catholic Learning Inspirational event is happening. At ito po ang Feast Conference with our theme, Together. Kaya get your tickets at feastconference.com. Alright, at ito, excited tayo sa pagbabasa pa ng mga text message, comments na pumapasok dito. I actually saw, nag-message sa akin si Brother Luis Santos. Sabi niya, buwabati. Pwede po bang paki-greet ang apo ko? Knights of the Altar, St. Dominic Savio, Parish Mandaluyong, at magiging model at talent na si Aaron Joshua Tolentino.
At happy birthday ngayong araw, November 19. Ako, happy birthday po. Galing po ito kay Lolo Luis, o diba, Santos, ng San Felipe Neri Catholic Charismatic Community, Mandaluyong, or ayan, ito, Salt Makati. Salamat po, Brother Luis. Si Brother Luis ang isa sa mga nakasama natin ng meet and greet, no? Brother Mark. Okay, may mga text message mga pumasok. Let me now read it. Binigay sa akin ni Brother Kenneth, no? Sabi dito, Kapanalig 8015, talent ko ay cooking. Nagbibigay ako, no, sa mga pulubi. Ayan, Lolo Mem ng Bulacan. Ako, salamat po, ha. Kana, hindi pa rin ako naniniwala, Brother Mark, no? Dapat matikman natin. Yes. Tikim naman dyan. Kanina, dancing, singing, ngayon cooking. Talagang kailangan may sample talaga. Anyway, ayan, 1068, Kapanalig 1068. Good morning po. Pwede po bang pakigri? Ito yung kanina kay Brother Luis niya. Ito naman, si Kapanalig 2321, pakibati po, Legionaries ng Parokya ng St. John of God, San Rafael, Bulacan. Ayan. At Kapanalig 5603, Blessed Wednesday po, Brother Mark and Coach JC, grateful for God's blessing for me. Please, including your my family, prayers, grandchildren. Si Nanay Dulce pala to, ng Las Piñas. O, di ba? Nanay Dulce, ibang level ka na. Dati, puro text message. Ngayon, meron ka ng comment sa Facebook Live, tapos meron ka pang text message. Ibang level. Parang si Brother Luis, dalawa yan, no? Yeah. O, di ba? At si Kapanalig 1500, please include the Holy Mass souls of our children, Torina, Manuel Justo, Quintos, in Jesus' name. Amen. Sige po, let's continue to share, let's continue to pray for each other. At ang tanong nga natin, Brother Mark, no? Ay ano ang mga talentong ibinigay sa inyo ng Panginoon na dapat mong pagyamanin. Pwede na po kayong tumawag, ha? Let me now check again ang ating landline number, 892-57941 or 0917-710-467. At gusto na talagang ipamigay, no, yung ating pong prize ng Grand Feast Afternoon Session, 3 to 6 p.m. po yan. Yan po ang mapanalunan ninyo. At Brother Mark, legit talaga, nagpapadala ng mensahe ang ating team para ibigay talaga sa kanila yung kanilang prizes, no? Katulad ng mga nagdaan last week during our 20th anniversary week. Sige. Brother Mark, any comments coming dyan sa ating Facebook live stream? Go ahead. Dito sa Light of Jesus Family Facebook page, bumabati ng blessed morning si Brother Philip ko. Ayan, yun lang. Hello, brother. Ayan. Sige, dito, meron pa dito sa sa DCRV 846, no? Si Bandelaria, ayan, music ministry po, playing guitar, choir, Mary Divine Grace, Hong Kong, Clearwater Bay. Ayan, ako salamat po sa inyo, no? Assist, no, for sharing itong sa playing naman ng instruments, o di ba? Si Rick Gala, congratulations, 20th anniversary ng Gabay. At ayan, mabuhay kayo. Si Anna Marie naman sabi, a blessed day po, mga brothers. Ang talento binigay sa akin ng Diyos ay ang lakas ng loob na maging part ng choir, at hanggang ngayon, ito po ay pagyayamanin ko din, sa lakas ng loob, dahil ako ngayon ay magiging lector naman, no? Wow. At ako ay magiging katekista, magtuturo sa mga bata. Ako ay naging katekista at tuturo sa mga bata kasi ako ay mahiyain sa mga tao at di nagsasalita. Pero ayan, napaghusay. Di ba gano'n lang we say yes. Unang-unang muna is availability, and then eventually nag-i-increase yung ability mo, no? At mag-yes lang po kayo. Ayan, meron na po tayong caller. Brother Mark, excited tayo. Sino ang ating caller on the line is Brother Luis Santos. Ayan, sige po brother. Ano po ang inyong talento at paano niyo po ito pinagyayaman at ginagamit para maging blessing sa iba? Go ahead, Brother Luis. Good morning po. Good morning po, mga kapanalig. Yes po, go ahead po. Share niyo po yung inyong talento na ginagamit para maging blessing sa iba at paano niyo po ito pinagyayaman? Ang talent ko po ay acting. Wow. Nagpo-photoshoot and VTR para magkaroon po yung iba na chances na to become po sa commercial model or TV series, ganyan po. So, kailangan po ipagyaman po natin yung talentong yun. Yung, diba, sabi niyo po na parable of the talent po ngayon yung gospel. So, we should share. Hindi po pwede natin ikimkim lang po sa ating sarili. Kaya kailangan i-share po natin through yung ganyan po, yung through photoshoot. Kasi at the same time, photographer po rin ako. So, kailangan i-share ko rin yun to
para kay Lord yun lahat eh. So Amen. kailangan i-share po natin yun. Nako, So, salamat po, kailangan Brother Luis, ha? Apart from this, alam ko po, naglilingkod din po kayo sa simbahan, and again, you're making yourself as available. lay minister po. Tuloy-tuloy niyo po, Brother Luis, ang paglilingkod. And huwag niyo po ibababa ang telepono or ang inyo pong phone, itong call na to, kasi ang ating pong team will get your details. At congratulations once again, nanalo po kayo ng Grand Feast Afternoon tickets, no? Sa November 23 po yan, 3 to 6 p.m. Alright, congratulations, Brother Luis. God bless. Alright. Nako, salamat, Brother Luis, no? Brother Mark, ang ganda ng kwentuhan natin tungkol sa talento, of course, with the gospel today. And feel free to share ano ba ang reflection maybe doon sa binasa natin na gabay o kaya ayan sa ating gospel for today. Go ahead, brother. Oo. Siguro naisip ko din aside sa ating talento, maaari nating pagtuunan ng pansin kung ano yung mga maling akala o paniniwala ang nagiging hadlang sa atin para mapalago ang ating buhay at pananampalataya. Kasi doon nga yung third servant, diba? Dahil sa mali niyang paniniwala, doon sa wrong assumption niya, it stopped him from growing. And sometimes ganun din tayo, diba? Hindi naman ang kakulangan sa talent, resources, or opportunities ang humahadlang sa atin, kundi yung maling paniniwala na naitanim sa ating puso. Pwede ring galing ito sa ignorance, misinterpretation, overthinking, or even fear. So in my personal experience, Coach JC, very quick lang, before ko kasi nakilala ang The Feast, I honestly believe we had a punishing God. And maybe dahil hindi pa ako masyadong nagbabasa ng Bible noon, hindi ko kakilala si God. And may factor din siguro yung on how my parents and elders in the church depicts or introduce God to me when I was young. Kasi na sobrang ginagawa nilang panakot si God kapag hindi ako mabait or nagbe-behave. Tapos kapag may nangyayaring di maganda, sinasabi nilang pinaparusahan ka ng Diyos kasi hindi ka nagdadasal, ganito o ganyan. And because of this wrong belief, lumayo ako kay Lord. Mayroon pong panahon na naging agnostic ako. Kasi kung ang tingin ko kay Lord ay harsh and punishing, bakit ako lalapit, di ba? Kaya ganun din marahil yung third servant, hindi dahil tamad siya, kundi dahil mali ang akala niya at natakot siya. And fear will always make you bury your gifts. And Brother JC, siguro mag-iwan rin ako ng mensahe para na very relatable sa ating panahon ngayon, na sana yung mga tiwaling politiko natin ma-realize nila na katulad ng master and servant na binigyan ng mina sa parable na ito, pinagkatiwalaan natin sila ng ating buwis at binigyan ng kapangyarihang mamahala. Nawa ay gamitin nila ng maayos upang lumago ang ekonomiya at antas ng ating pamumuhay at palawigin pa ang serbisyo. Hindi yung itatago lang nila sa mga traveling bags and ghost projects. Kasi akala nila malilin lang at mananahimik lang ang taong bayan. At nako, makakabawi din po ang taong bayan sa inyo. Ayun lang, Brother JC. Thank you, Brother Mark, for sharing this. No, talagang real talk tayo at paalala sa ating lahat, no, na ngayon ramdam na rin. Parang ito yung pagsasalarawan ko eh. Yung mga leaders ng bansa natin, yung mga sangkot sa katiwalian, parang sila yung mga magulang. No? Nag-aaway sila. Sino mas magaling, sino tama, ako nagsasabi ng totoo. Tapos, sa gitna nun, gutom na gutom yung mga anak. Ganun ang tingin ko, no, sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya, patuloy tayo manalangin at patuloy tayo ngayon pa lang, no, magmatsyag at tandaan natin itong mga nangyayari ngayon para sa darating po na eleksyon, tama na po ang iboto natin. Kasi, yun na nga, maaaring nagkamali, no, sa mga binoto, pero pili talaga tayo ng mga leaders na talagang aakayin at tayo ay pamumunuan, na talagang mapapaganda ang Pilipinas. Kasi sabi nga what could have been sa Pilipinas? Pag pupunta tayo sa ibang bansa, nakikita mo, sana ganito sa Pilipinas, no? Yun ay kung naging matapat na mga lingkod lamang ang ating mga leaders, sigurado ang layo na narating natin. Pero dahil sa marami pa rin mga ganitong mga katiwalian, ayan, patuloy tayong nag-struggle, no? Kaya ayan, isang paalala po sa atin sa gospel today, maging mabuting lingkod, no? Pagyamanin ang meron tayo at alamin natin na maalala natin na hindi ito sa atin lamang, ito ay dapat ibahagi, ito ay dapat pagyamanin natin para sa Panginoon. At mamaya po, magkita-kita tayo sa ating Facebook live stream online, Fight in God's Army with God's Armor, sa ating pong Facebook page at 6 p.m. The Feast You Built. At sana po, magkasama-sama tayo November 26 sa ating pong
worship night ng Peace Belt Mysteries of Life. Yan po ay gaganapin sa Pope Pius Catholic Center. At scan this QR code at help us raise funds. Yes. At ito po ang schedule naman ng Peace Bay area. Wala po tayong feast sa Rizal Park Hotel. Lahat po tayo nasa SMX this coming November 23. Kaya magkita-kita po tayo. Just before we wrap up, muli, salamat po sa pagiging biyaya ninyo at tulungan po natin ating mga mercy ministries from womb to tomb. Let's continue the cycle of generosity and invest in the mission of impacting lives. Kaya pumunta po sa www.biyayasaradio.com. Pwede kayo magbigay ng one-time giving at ng regular giving. Thank you so much po. At bago tayo manalangin, ito humabol lang si Kuya Kid. Sabi niya dito, pinapakain ko po ang mga bata ng aking nakikita sa kalye at lagi akong may dalang ready-to-eat food. Salamat sa iyo, Kuya Kid. Manalangin po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala niyo sa amin na katulad po ng mga mabuting lingkod. Pinagyaman nila ang kanilang talento at ang inyong ibinahagi sa kanila. At ito ay paalala sa amin na pagyamanin ang talento, ang buhay na meron kami at hindi namin dapat itago, ibaon. Ito ay ibahagi namin para magbigay ng buhay at pag-asa sa iba. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Salamat sa iyo, Brother Mark, for serving me. Thank you po, mga kapanalig. At again, a blessed Wednesday, Coach Stacy Libia with Brother Mark Isidro na nagsasabing sa Jesus ang ating gabay habang buhay. Sumain niyo ang katotohanan. See you at the Feast Conference together! God bless everyone. Gabay araw